Sige po, before anything else, tayo po tayong lahat. And can we form a circle and let's pray for the service? Pag-pray po natin yung isa't isa para sa Panginoon. Hallelujah, Church. Malakas at masigabong palakpakan para sa ating Diyos na buhay. Ang Diyos, amen ba? Amen. And tunay nga, God is good. And all the time. Pwede ba pakita mo, God is good. All the time. And all the time. God is good. Grabe, ang sarap sabihin na nakataas yung kamay at nakakiti ka, no? Kahit na sinusubo ka. Amen ba? And today, ang isusukli natin sa kabutihan ng Panginoon ay pag-awit sa Kanya. Amen ba, church? Mula sa ating mga labi, isang masigabong palakpak, isang pagpupuri para sa Kanya nag-iisang pangalan na mabuti siya sa ating buhay. Amen ba, church? And today, God, we offer this to you, Panginoon. Lord, napagod man kami ngayong week na ito, mga nagkasakit man kami, Panginoon. Lord, allow us to worship you freely in this sanctuary, Panginoong Diyos. Lord, we are opening an altar, Panginoon, para sa iyo. At nawa, Lord, maging isang mabangong samyo ito, Panginoon. At maging karapat-dapat, Panginoon, na pagpupuri sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, puspusin mo, Panginoon, ang mga anak mo, Panginoon. Yung mga expectant, Panginoon, ng mga taong napunta rito, Panginoong Diyos. Every Sunday, Panginoong Diyos, they will encounter you, Panginoon. Lord, kayo pong siyang manguna, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Lord, ikaw ang worship leader, Panginoon, sa oras na ito, Panginoong Diyos. Ikaw ang siyang tunay na worship leader, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon. Lord, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. And everybody shout, Amen and Amen! Pwede ba makataas yung mga kamay natin sa Panginoon while singing this song? Come on. Extend your hand. Ito yung time para maging totoo ka sa harap niya. Diba? Masyado kang napagod this week. Pero isa lang ang gustong sabihin sa iyo ng Diyos, anak, nakikita kita. Sing this song. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Come on, sing it. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri.
last time. Come on, church, make some noise. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Hallelujah! Pwede bang ipalapag mga kamay mo para sa Panginoon? Come on, church! Samahan mo pa yan ng pagsayaw para sa kanyang pangalan. Let's sing this, come on! Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa kanya. Itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na nung maraan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Come on, declare! Hey! Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Itaas ang kamay! Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papantay. Come on, extend! Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at kumabay. Wala sa'yo may papantay. Come on! Itaas mo yan para sa Panginoon. Minsan pa. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri. Sabay-sabay taas sa mga kamay. Taas ang kamay. At tumawid na. Ikaw ang dahilan, Panginoon. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papantay. Wala na bang itataas yan? Come on! Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at kumabay. Wala sa'yo may papantay. Minsan pa, Jesus, sa buhay ko, come on, church! Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at kumabay. Wala sa'yo may papantay. Oh. Isang walagang pasasalamat sa iyo, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong mga anak. Kaya naman, church, sabay-sabay natin gawin ito sa Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa yung mula sa puso mo, itaas mga kamay mo para sa Panginoon. Come on! Alam nyo, may ilalakas pa yan eh. Come on! Hey! Salamat. Salamat sa iyong ginawa. Come on, for the last time. Make some noise, come on! Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Hey! Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo
Patuloy ka naming awitan, aming Diyos na dakila. Come on, church, sabay-sabay tayong iindak sa kanyang pangalan. Amen! Amen! Come on, let's dance! Sabay-sabay! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Come on! Ang Panginoon ay ating pupurihin. Come on, let's dance! Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, come on! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ikaw, Panginoon, ang Panginoon ay ating pupurihin. Sige, isayaw mo yan. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, there, dakila siya, dakila siya. Wala na bang itataas siya, come on! Dakila siya, dakila siya. Bisa pa! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. At kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Mismo bang isigaw? At kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Sabay-sabay sigaw! Dakila siya. Grabe ang sarap pakinggan. Come on! Bisa pa! Dakila siya. Ngayon naman, lalagyan natin ng konting sayaw. Come on, church, let's do this! Hey! Dakila siya, 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 dakila siya. Come on, one more time! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Hallelujah! Hallelujah, Panginoon. Tunay nga mga kapatid, ang sarap mawit sa Diyos, no? Yung tipong napagod ka this week, super sinubo ka ng Panginoon sa anumang aspeto ng buhay na meron ka. Pero by singing this song, ang sarap mabuhay kasi alam mo andyan ang Diyos. Amen? Amen. And then as we continue in the presence of the Lord, can you raise your hand? Can you raise your hand? Maring yung iba sa atin dumanas ng difficult mode or moderate mode na pagsubok. Pero isa lang yung gustong sabihin sa iyo ng Panginoon. Anak, nakikita. At sa mga oras na ito, hindi natin ikahihiyang itaas ang ating kamay.
Amen? Yung nararapat na humusga sa atin, hindi tayo hunusgahan. Bagkus pinahal niya tayo at iniligtas. Kaya man tayo may hiyang itaas ang ating kamay at isigaw ang ating papuri sa Kanya. At patuloy na umawit sa isang nararapat na Panginoon. Nag-iisang karapat-dapat. Today, church, continue to receive the presence of the Lord by raising your hand, singing para sa Panginoon. At sinabi niya sa kanyang salita, sa awit 31 verse 28, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Amen. Amen. Pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko papatigilin. Is it your desire today to worship the Lord? Nasaan ang puso mo ngayon? Pagpupuri sa Kanya, hindi magtitigilan. Aking pupurihin ang Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig at matuwa. Amen. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ng lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Buhay ang Diyos. Come on, church, bigyan ng palakpak ang Panginoon. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may tako sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Come on, church. As we continue singing praises to Him, focus tayo sa Panginoon. Lord, lahat ng boses na halos mapaus kami, Lord, para sa iyo to. Para sa iyong kabutihan, Panginoon. Dinggin mo, aking Ama, itong dalangin na aming inaalay. Bawiin mo ang pusong pagkat. Yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Ikaw ay Diyos, pinupuri ka namin. Di masusukat, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Lumalabis, umaabang, kagandahang loob na sa amin naglikas. Di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi
ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Tinawag mo di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Minsan pa, di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Come on, may ilalakas pa yan. Di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Sa huling sandali, di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat. Kaming iyong anak, minsan pa, hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. So uling sandali, come on, church! Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Sa kabila ng lahat, come on! Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Tinawag mong anak. Salamat, Jesus. Kay buti mo, Panginoon.
iyong likha'y luluwan, hatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha'y luluwan, hatiin ka. Oh,
dakilang Diyos na buhay. Panginoon, salamat. Salamat sa malayang pag-awit, Panginoon, sa iyong pangalan. Despite of all the challenges, Panginoon, distractions, testings, Panginoon, na dinaanan namin, Panginoong Diyos. But by your grace and by the Holy Spirit, today we are reminded that you are with us. Kasama ka namin, Panginoon. Magpahanggang ngayon, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa assurance na Ikaw ay living God. Ikaw ay Diyos na buhay, Panginoon, na nagpapalaya sa iyong mga anak. Ikaw lang nga siyang tumatawag sa aming mga pangalan. Kaya naman, Panginoon, ang pagsambang ito ay inaalay namin sa iyo, Panginoon. Lord, muli namin binubuksan ang altar na ito, Panginoong Diyos. At ang lahat ng mga kapurihan, pagpupuri sa lahat ng efforts, Panginoon, na ginagawa namin para sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, nawa po'y malugod ka sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, salamat po. Ang sa inyo pa namin binabalik ang pupurit pa sa salamat. And everybody shout, Amen and Amen. Makakaupo na po ang lahat. Good morning po sa bawat isa. Good morning everybody. Ayan. Kasi may kasama tayong mga Amerikano at paminsan-minsan i-Englishin po natin. Okay, so November na po. Ang bilis ng panahon, tapos Pasko na. Wow. Last Sunday, it was so powerful, beautiful, awesome celebration ng ating 12-year anniversary ng church natin. Amen. Amen. At yun nga po, ang ating pong tema for the year 2024 ay initiate your dream. Ayan. And naalala ko lang bigla yung pagka daw nangangarap ka, lakihan mo na. Pangarap lang naman eh, liliitan mo pa. Ano? And initiate to build stronger, rebuild stronger, kasi maaaring yung ginawa medyo mahina pala, palakasin natin yung mga haligi. And to do this together as one. At yun nga po, pangarap natin na madala natin ang buong City of Imos sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba yun? Ayan, so may initiate po natin itong lahat. And ito na nga pong November ay umpisa na po ng manifestations of, hindi humulto, kundi yung manifestations of God's revelation to our leaders about visioning na po. Anong gagawin natin sa 2024? So itong month of November po yan ginagawa na I know even before November ay nagbi-visioning na po tayo. And one of the vision na nakikita natin, time come, mabibili po ang building na ito. Amen. Nabasa ko rin sa ilang patotoo, sabing gano'n, alam mo, hindi ka pa talaga naniniwala sa Diyos ng gano'ng kalaki at makapangyarihan ng Diyos hanggat hindi ka natatakot sa panaginip mo o sa pangarap mo. Ibig sabihin, yung pangarap na nakakatakot na, yun talagang grabing pananampalataya na inaasahan mo sa Panginoon. Amen. Ayan. So kaya kung nangarap ka, parang normal lang,
Relax lang. Parang hindi pa masyado yung malaki yun. Amen. So parang kahit sino kayang gawin. So yung something na alam mong Diyos lang ang pwedeng gumawa, yun po yung pangarapin natin. Amen. Because pag nangyari yun, only God will be honored, glorified, and be praised sa ating pong buhay. Amen. At yun nga po, Thanksgiving month na rin po ng November. And hindi pa namin napag-uusapan dahil ang ating pong mga leaders ay nagpahinga sandali. Pero may ilang ako mga nakausap na rin mga leaders po natin. And it's been in my thoughts sa ilang mga araw na maganda siguro magkaroon tayo ng Thanksgiving kasi ang ganda ng ginawa ng Lord last Sunday. Amen po ba yun? Sabi po ni Pastor Ronald Camiling, alam mo, Pastor, ngayon lang ako nakakita ng ang pati mata nagpupuri sa Diyos. Alam niyo po ba yun? Nasobra yung sabi niya, pambihira, parang nabalik ako sa Pentecostal talaga na naglalagablab. Yun po yung naging patotoo po niya and he really felt the presence of our God and a powerful presence of our God. Palapakan naman natin ang ating Diyos. Alam mo, kapag gano'n na you know the presence of God is being manifested in the midst of praise and worship, huwag ka nang matakot to move forward. Kasi yun na po ang senyales, kasama mo ang Diyos, saan man tayo po tumungo. Amen. So kaya nga, probably one of the Thanksgiving na gusto natin gawin ay magkakainan lang po tayo. Pero pag-uusapan pa po ito. And I was talking to a pastor of one of our fastest growing church in Silang, Church of God Silang. Kasi po sila ay kasabay lang natin nagsimula. The same size of venue, the same lobby that they have. Medyo mas malaki lang yung nagawa nilang room for the congregation. And sabi ko, Pastor, almost 1,000 ka na. Sabay lang tayo. Nag-pandemic pa, lahat tayo bumagsak, pero ikaw umangat ka uli. Ang bilis. Ano po bang sikreto? And alam ko naman na siyempre yung mga gagawin, pero one of the things na parang suddenly I realized, ito nga pala yung ginagawa natin noon. Yung sabi niya, alam mo, Pastor Odi, every Sunday nagkakainan kami. Oh, talaga? Saan kayo nagkakainan? Eh di sa lobby ba kayo? Hindi. Ito mismong sanctuary, nilalagyan namin ng lamesa. Lahat, walang uuwi. May dalang pagkain, pot bless, kain kami lahat, sabay-sabay. At hanggang gusto mag-stay, hanggat wala pa yung next service, pwede mag-stay. Gusto niyo po ba yon? Yung kainan, sharing, ayan, kwentuhan. Tapos baka mamaya may prayer request pala, may nanghihina pala. So we can just pray for one another and know each other even better, sabi nga, na yun ang talagang fellowship. Kasi ito po, parang nagsimba lang tayo. Umattend, umawit, nakinig ng word, uwi. Parang dati lang, parang dating daan lang. Parang dating panahon lang Pero when we were in the States, actually, we have also that kind of practice na after the service, walang uwian, nagkakainan lang kami mismo sa venue. Po. Even in our early days of ministry, ganun din po, nagkakainan. And I think yun ang isa sa mga magandang Thanksgiving na gawin natin. And tignan natin, baka pwede natin gawin every Sunday para yung walang baon, pwede na rin makikain. Ano po? Amen po ba yun? Matikman natin ang mga sari-saring luto ninyo sa ating pong susunod na mga fellowship. So looking forward at tingnan natin, paghahandaan po natin ito lahat. At yun nga po, ganun din po iniisip natin sa Kapaskuhan na nagsuggest po ang ating ilan sa mga key workers na maglalagay tayo ng Christmas parang tsokolate at bibingka dito. Na lahat welcome, lahat ng gustong kumain, hali kayo, kain kayo. Parang magandang idea, ano po? Ayan. Sabi ko, bilhin natin yung mga parol dyan sa tapat, paglalagay natin sa loob para habang kumakain, nagkukwentuhan. Parang saya-saya siguro, ano po? Ayan. So yun lang po ay parang mga nasa isip, pero bakit hindi? Pamilya naman tayo. And this is your home. Amen. Palapakan naman natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kahapon ay nagulat ako kasi may pumaparadang mga bungo, mga wits, no? Mga mahabang sombrerong gano'n. Mga mga nakakatakot, ganyan. Tapos ang tunog pa horror. Talaga naman, matching horror na background music habang naglalakad sila sa street namin, ano?
And buti naman nilagpasan nila kami kasi mari-review ko talaga eh. So nilagpasan kami at doon sila nangatok sa kabilang bahay. Ang sabi, trick or treat. Hindi ho trick or treat. Trick or treat. So nakakabulol pala yun. So anyway, sabi ko kay Mrs., nako, baka maraming deliverance ang gagawin na naman natin nito kasi nag-invite ng mga demonyo, pambihira. So alam niyo, minsan hindi lang nila talaga alam, para bang pag yun ay ating ginagawa, para na lang natin ini-invite yung presence nila. Parang natutuwa sila na, oy, tingnan mo, gusto nila tayong mapapunta sa buhay nila. Sige, punta tayo sa buhay nila. I-rebuke nyo po yun. Ako, delikado. Sa halip ay ang iparada natin ay ang kabutihan ng Diyos. Amen. Sabi po, sa ating pong topic ngayon, walk in it. Walk in the God's plan, God's purpose and provision. Sa ating pong proposition, you are a work of art. Kaya dapat pinaparada, no? Hindi yung mga multo o mga Halloween ang pinaparada, yung mga nakakatawa. Ikaw dapat ang pinaparada. You are a work of art, created in Christ to do good works, according to God's plan, purpose, and provisions, and you are called to walk in it. Ayan. Tinawag ka ng Diyos na lakaran mo ang mga pahayag na ito ng Diyos tungkol sa iyo. Makikita natin ito sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. And verses 1 to 10 actually is a clear and powerful summary of the way of salvation wherein doon natin makikita kung bakit ba ako work of art. Actually, it's not just a work of art, it's a divine work of art. So basahin natin, verse 1 to 3. And you have made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Sa amin pong mahabang bakasyon ay we remember our brothers and sisters who are on their way to their provinces to visit their relatives, loved ones. And Lord, we just pray in Jesus' name that your covering and your guidance and your provisions and your favor be upon all of them, that you are going to spare them from all kind of accidents and harms and damages, that they are to reach their destination safe and sound, as well as going back here, oh God, that they are blessed and kept safe and favored, oh Lord God. Pagpalain mo po ang mga salita mo na makita namin sino ba kami, ano ba kami, paano ba kami dapat lumakad. Mangusap ka, Banal na Espiritu, please take over now this pulpit, Holy Spirit. Speak to every heart of your children today. Manifest your presence. Lord, your power. Lord, even that understanding and revelation that we really needed to hear this morning from you, Holy Spirit. This is our prayer in Jesus' name. Amen. 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 So verse 1 to 3, it describes how law, sin, drag us down. And drag us down. Wow. Kasi nga, verse 1, tingnan ninyo, no? Ito tayo dati. Ito ang ating sitwasyon dati. Tayo ay dating dead in trespasses and sins. Ayan. At yun nga po yung sinasabi na description sa atin that we are dead in sin. Ayan. Tayo pong lahat ay nakahiwalay na sa Panginoon. And verse 2, tayo po ay once walk according to the course of this world. So enslaved tayo kasi nga according to the prince, yung prince yung na-exhort ko na to last time,
yung the prince of the power of the air. Spiritual battle po ito. Hindi ho tao ang kalaban tao, kundi espiritu po. Not flesh and blood. So yun po yung power, the prince of the power of the air. And the spirit na who now works, ito pong espiritu na ito, nagtatrabaho po sila sa mga taong hindi kumikilala at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano po? Kaya po, they are enslaved. Alipin. Papagalawin ka niyan. Naku, pambihira. Lahat ng kasamaan ipagagawa sa iyo. Wala kang magawa, parang sunod-sunuran ka lang. Kasi masama ang puso. Dead in sin. Ano po? At nabubuhay sa lakad ng mundo, hindi sa lakad ng kabanalan. And sa verse 3, condemned in sin. Yun lang. Alam mo na kapag ganyan ang lakad, ang buhay, ang kilos, alam mo na ang dulo niyan. Judgment. Condemned na nga eh. Sa verse 3 na kung paanong hinayaan nila ang kanilang laman, yung kanilang sariling gusto, ang masunod, hindi yung gusto ng Panginoon. Ano po? Na sabi nga they were and were by nature children of wrath. Anak ng wrath. Sa Tagalog. Anak ng pagkawasak. Anak ng pagkagalit. Wow, grabe, no? Just as the others. So, tayo sa kasalanan, bihag ng kasalanan, hinatulan na dahil sa kasalanan. And so if you are seeing people like that, acting that way, walking in the ways of the Lord in obedience to the walk of this world, na po, alam mo agad ang nagpapaandar dyan, mga espiritu, doon po sabi nga, power of the air. Wow. Parang yung nakalaban nito ni Michael, Angel Michael, na kung saan yung Prince of Persia nakalaban po niya. So lahat ito ay nagtatrabaho daw sa mga taong ito. Kaya pag nakakita ka ng ganong mga asta, mga buhay, mga isip, mga pagtrato sa isang tao, alam mo bilang na araw nun. Huwag ka matakot doon. Bilang na araw nun. Maawa ka na lang. Ipag-pray mo na lang. Na sana magbago. Na sana matauhan. Kasi kung hindi siya magbabago, hindi siya magkikilala, makikilalanin ng Diyos, kawawa. Kawawa. Katulad ng sabi ng Diyos sa Jeremiah chapter 19 o 18, ang sabi niya doon ay kapag sila ay binigyan na ng babala, no? At hindi pa rin binago ang kanilang lakad, mawawasak sila. And so, ayan po tayo dati. Nakakalungkot, yan po tayo dati. Kaya lang, sabi sa verse 4, but God, who is rich in mercy, because of His great love, and which He loved us, even when we were dead in trespasses, ayan, made us alive together in Christ. By grace, you have been saved and raised up, no? Together and made us sit together in the heavenly places in Christ, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace and His kindness toward us in Christ Jesus. So dito makikita natin yung how, yung describe po dito, describe how high Christ lifts us up. Kanina, sobrang baba, no? Hinihilahod ka na dyan sa, kanal. Parang ikaw ay sobrang bagsak ka na. Okay? Sobrang pinababa ka na ng kasalanan. Okay? Sobrang inalis na ang value, inalis na ang dignity, inalis na ang pagkatao mo, ang kahalagahan mo because of that sin. So sobrang baba na ngayon, itong sinasabi sa verses na binasa natin, na inangat ka naman ng Panginoon. Lift you up. Raise you up. At ang sabi doon, raise us up together
and made us sit together. No? Una po, ang sabi, we are made alive with Christ. Dati patay ka sa kasalanan, ngayon nabubuhay ka na kay Kristo. And ngayon, dati hilahod ka, dati you are solo in your sin, being dragged to the lowest point, sabi nga, to the lowest kind of life, talagang grabe. But Christ came and raised you up. At dito po sabi sa verse na ito, sa verses 4 to 7, and made us alive and sit together, or made us sit together in the places. So kanina, yung prince of the air, nasa air. Ito ngayon, sit together in the heavenly places. Uy, ang bihira, mas mataas yata yun. Siya air lang, ito heaven. No po? In Christ Jesus. So made you alive, raise you up ng sobrang taas, mataas pa sa prince of the, yung teritoryo ng mga evil spirit, mataas pa doon. Seated at the right hand of the Father, kasi si Christ, and ganun kanya tinaas. Hello? Ganun ka kahalaga. Ganun ka ginawa ng Diyos. Wow. And we are seated with Christ in the heavenly place because of His exceeding grace, exceeding kindness. Wala na pong tatalo doon. Amen? And sumunod po sa verse 8, for by grace you have been saved through faith. Ayan. So the context of salvation, yun po yun. Okay, sinasabi na dati wasak ka na, dati hinatulan ka na, dati wala, papunta ka na talaga ng katayan. Sabi nga, but by grace, you have been saved through faith. And that not of yourselves. It is the gift of God. Not of works, lest anyone should boast. So what happened to us when we were dead in sin, when we were enslaved by sin and condemned in sin, biglang dumating po yung si C2S, biglang dumating si OG Imos worker, member, biglang sinyeran ka ng word, sinyeran ka ng pag-ibig ng Diyos, biglang pinagpipray ka niya, nilayhans ka niya, in-intercede ka niya sa Panginoon. And so suddenly, biglang nagkaroon ka na lang ng faith. It is the gift. It is the grace na kinigal sa'yo. Epekto po yun ng pagiging Kristiyano natin. Nagmamalasakit na po tayo na maligtas po yung mga taong dapat maligtas. Amen. Yun lang, yung iba matagal lang tugon ng Diyos, yung iba mabilis lang. Pero, ang ibig lang sabihin nito sa verse 8 to 9, describes how this transformation takes place from what we were and what we are, and pinapaliwanag mabuti dito, hindi mo to gawa. It is not your own doing. It is God alone that saves. The only contribution that you have is your sin. Amen. Ang naging kontribusyon mo lang ay kasalanan at yun ang tinanggal sa'yo ng Diyos kasi mahal ka niya. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka talaga ng Diyos. Amen. At wala tayo may pagmamalaki. Kasi kung may magmamalaki, pwedeng sabihin, oh Lord kita mo naman yung church namin, pinagawan ko ng building Hindi lang isa, 2, 3, wait, there's more. Yung mga 10 churches pinatayo ko, Lord pambihira, kailangan iligtas mo ako. Hindi ko ganon. Amen. O hindi mo kayang i-bribe ang Diyos, hindi mo siya kayang bayaran, sa Kanya na kasi ang lahat ng bagay. Amen. So kaya si Lord na po ang nagtrabaho dahil gusto Kanyang mapabilang sa pamilya ng Diyos. Amen. Kaya nga sa verse 10, sabi po, for we are His workmanship. So coming from being dead, being a slave and condemned in sin, na-raise up tayo ng Panginoon, transformed. Wow! Transformed.
Kaya sabi sa verse 10, you are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So para makita natin mabuti, ito po ay isang declaration. Ito po ay isang declaration that we are God's workmanship. At ikaw, your life is a divine work of art. And if you are in Christ Jesus, your life is a divine work of art. Amen. Nasa iyo ba si Jesus? Did you receive Christ as your Lord and Savior? Did you believe what He has done on that cross 2,000 years ago? And so when you believe that, then you have been redeemed, you have been rescued, you've been forgiven, all your sins were washed away. Wow. Adopted to become God's own children, sons and daughters. And we call Him Abba Father. Wow. So ano ba yung ibig sabihin ng we are God's workmanship? Paganda ng paganda yung mga pawns ko. Well, sa Greek word, para ma-appreciate lang natin, the word workmanship is translated poema. Sa English, poem. Yun lang po yun. Greek word pala yun, na ginawang English, poem. Parang mga English lang na tinagalog. Legislatura. Ano po, mga ganon. So parang ito, in English lang, poema, o di poem. Ayan. So ito ay, alam natin na ito ay isang, ginagamit po ito sa poetry. It's not just an ordinary painting, but it's a masterpiece kind of painting. It's not just a song, but it is a masterpiece kind of song, sculptures, architectural designs, buildings, and napapamangha tayo whenever we see that. And it's a something distinct. Something so intricate and so awesome. And it's called workmanship. Ayan. So para siyang isang tula, na may magagandang nakasulat po doon. At sinasabi na ikaw yun. That we are God's work of art. So ito po ay ginamit ng 2 beses lamang sa New Testament, itong poema. Yung isa nga sa Ephesians 2:10 at ito sa Romans 1:20, na kung saan sinasabi dito sa Romans 1:20, tells us that the existence of God is made evident in the things He has made. Poema. Okay? So mamaya ay didiinan pa natin ang lalim ng ibig sabihin ng evident na nakikita natin ng masterpiece. Masterpiece ba lahat yan? So tingnan natin mamaya, okay? And because of that masterpiece, because of that workmanship, because of that divine work of art, no one will have an excuse. Those people who do not believe God cannot have an excuse anymore of not believing Christ, because it is obvious about the mountains, about the sea, about this species and every part of it, the distance of the sun to earth, and all of these things that are carefully and well thought of, designed. And it is not just an ordinary design. It was so amazing a design that it can multiply life, it can produce life, it can run on itself. So grabe, no? Wala nang karapatan. At ang sabi pa, using the word workmanship in the context of Paul's declaration that we are God's workmanship, wala nang excuse ang tao na sabihin walang Diyos. Why? Because of you and me. Paano nangyari yun? Dati naman akong lasenggo, bro babaero, sugarero, loko-loko. Nung maborn again ako, nag-iba takbo ng buhay ko. Hindi na nga mahalata di ba?
Ano po? Kasi na-overwhelm ka na ng glory ng Panginoon. Yun ang kalulhatian ng Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon. Yun na yung nakikita. Kaya kahit ikwento ko, ayaw nang maniwala. Pastor naman, di naman totoo yun eh. Wala naman sa itsura mo. Wala na kasi nga, binago ka na. Kaya wala nang excuse sa mga taong ayaw maniwala. And that is because of your transformed life. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, you are a masterpiece. A divine work of art. People will no longer have an excuse that God do not exist because of the display of His workmanship. Kaya yung mga taong dating kasamahan ko, o yun na si Praise the Lord, na meron ba kayong experience na gano'n? Ayan na si Praise the Lord, tabi ng mga alak dyan, yung mga bisyo, tabi-tabi. Dadaan na si Praise the Lord, o, di ba? Dati pag dumadaan ako, tagay muna. Ngayon, ayaw na akong patagayin. Bible study tayo niyan, huwag mong kausapin. Later on, they were the ones who invited me. Bible study mo naman kami. Nawawalan na ng excuse. Nakikita nila, buhay ang Diyos. Tamo itong taon to. Dati walang hiya yan. Dati nang gugulpi ng asawa. Dati sugarol yan. Ngayon, kita mo, ang sipag. Pinagpala. Sobrang sweet na sila ng misis niya. Grabe talaga. Masterpiece. Workmanship. Sa umpisa, baka hindi pa lang masyado nakikita, but it's happening. Amen. The transformation is happening. Amen. Hindi naman overnight, bukas santo na ako. Hindi naman po. Sanctification process, ibig sabihin, araw-araw pinababanal ka. So, meron lang radical, tulad namin, radical yung pagkakaranas namin kasi pakitaan ka ba naman ng matitinding mga vision, mga mangyayaring susunod, nakikita namin na nangyayari nga. So talagang pag hindi ka pa naman nagbago, ewan ko na lang. But there are some people na talagang that's how God is dealing with them. Kaya kung medyo si Mrs. ay nakakalimot pa na siya ay transform and siya po ay masterpiece, pagpapasensyahan mo muna. At pwede naman sabihin ng Mrs. I'm not yet done. Hindi pa tapos ang Lord sa akin. Ako ay masterpiece, pero nasa process pa lang. Kaya pasensya muna. Patawad muna. Amen? Forbearing one another in love, sabi nga, or forbear one another in love. So kaya, susunod dito, sabi nga, you need to read the Bible to know God's name. Sabi ko kanina sa first service, alam nyo ba ang God's name? Pag nalaman nyo, sabihin nyo sa akin, titignan natin kung parehas tayo na natuklasan. But you don't need to read the Bible to know that there is a God. Not just because of the beautiful creations, but because of His workmanship, walking day by day in front of them. You and me. Amen. Ikaw yun. Nakikita ka nila. Kaya yung mga taong dati hindi naman nagdadasal eh. Nung makasama ka, naging madasalin na rin. Amen. Dati ayaw sa worship, ayaw sa praise and worship, nung makasama ka, panay praise and worship na rin ang gustong gawin, di ba? So yung workmanship, nagmamanifest. So, kaya nga, sa Romans 1:20, sabi, the greatness of God is evident in creation. Tama naman. Di ba, napapamangha ka, wow, ganda naman ng taal. Ay, naku, sumabog. Naku, pambihira. Sayang yung mga magagandang creation na natabunan ng abo, di ba? Pero ang ganda ng bulaklak. Wow, so amazing. Nagagandahan tayo, evident eh. May gumawa niyan, pambihira. Isipin mo yung blood cell mo, yung dumatakbong dugo mo sa veins. Alam mo ba na napapasok ng bakterya? Yung bakterya mo, hindi mo na makita halos sa microscope. Ang liit eh. Pero gumagapang-gapang yan, no? Sumusuot yan, kasama sa blood vessel mo yan. Alam mo ba na merong white blood cells? Na mas maliit pa sa bakterya kung ang bakterya ay kasing laki nitong building na ito. Yung white blood cells mo, kasing laki lang ng lobo na yan na nasa taas. Pero pag yan nabangga ng bakterya, sabog! Yung bakterya. That's how powerful, beautiful, awesome
is the design of God to keep you protected from all kinds of bacteria. Eh, minsan yung iba sumusobra lang, parang naghahamon talaga, nag-i-invite na maraming bacteria. So, ingatan din natin ang sarili natin. Pero, the greatness of God is evident in all His creation. May season, may panahon ng tag-ani, may panahon ng lansones, panahon ng pakwan, ngayon may panahon ng mansanas, queso de bola, di ba? Parang ganun, hamon, malapit na, naamoy-amoy na. In Ephesians 2 verse 10, the greatness of God is also evident in salvation. Because you are saved, you've been transformed, you've been forgiven, you've been washed, hindi po pwedeng hindi makita yung manifestations of God's divine work of art in your life. Makikita at makikita yan. Evident salvation. And so, yung ginawa ng Diyos sa lahat ng creation, ginawa rin niya sa salvation natin. Kaya nga tayo po ay God's work of art. Pero, Scripture doesn't call creation His masterpiece. Hindi. Ikaw lang yun. Ako lang yun. Hindi naman po nagkasala ang puno di ba? Hindi ho naman siya nag-inom ng alak at siya nagwaldas at siya nanloko. Wala naman puno o halaman o mais. Tayo lang po ang nag-alter ng mga ang tawag dito, yung GMO na ina-alter natin yung kanilang mga cells, pambihira. Na yung puno ng talong namumunga ng kamatis kasi mas matibay ang puno ng talong sa baha kaysa sa puno ng... Imagine, nangyari namunga ng kamatis ang talong na ito. Ina-alter po. Pero, kaya hindi sila ang masterpiece. Ang masterpiece, yung nagkasala, nalugmok sa kasalanan, na tabunan ng karumihan ng kasalanan, at inangat ng Diyos, at nilinis ng Diyos, pinagpag ng Diyos. And now you are a holy, righteous being. You are that masterpiece, hindi yung creation. Sabi po sa Genesis 1:27, humanity is made in the image of God. Hindi tayo nanggaling sa unggoy. May nang uunggoy lang, pero hindi po tayo galing sa unggoy. And we are God's special creation, made in His own image. At yun yung ibinabalik niya sa atin. Kaya tayo masterpiece. And I believe, nakakita na kayo ng magagandang mga creation, magandang lake, magandang mountains, magandang flowers, magandang mga buildings, and a lot of beautiful things. Ganda ng kotse. Wow. Anong kotse na to? Na-amaze ka. Pero sometimes, we are so amazed seeing the beautiful places, beautiful mountains, beautiful buildings, beautiful gardens, beautiful houses, beautiful cell phones, but miss the most beautiful, amazing workmanship in all the creation, and that is you and me. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Tingnan mo ulit yung katabi mo. You are a blessing. Sabi mo, you are a blessing. Amen. Hallelujah. Kaya namamangha tayo. Namamangha tayo. Not just because of all this design that we have in this body, but most of all because of what God has done in our lives. Doon po tayo namamangha. Amen. So kasi nga po, tayo po ay dating nasa kasalanan. Tayo po ay binangon niya. He took our ruined lives and made us brand new. Brand new. Wow. So kaya po tayo ay created in Christ Jesus. Sabi po sa verse 10 kanina, it was explained by Paul that we are created in Christ. Mahalaga po yung created in Christ. It is through Christ that we become
that we have been forgiven, that we have been given this eternal life, that we've been justified, that we've been made righteous and made holy, it is because of Christ, okay? And there is a reason for that, for good works, pero mamaya na po natin yun pag-uusapan. Pag-usapan muna natin ito. And we are not just created in the flesh. As I was saying, hindi lang dahil ang ganda-ganda ng design ng buto mo, ng ugat mo, na yung nerve system mo, etc. Hindi lang yon, but we are created in Christ Jesus for good works. So yun po yung pinakamaganda. And a Christian is not a repaired sinner. He is a new creator in Christ. Kaya po tayo ay naging new creature because we believe in what the Lord Jesus Christ has done on the cross 2,000 years ago. We believe that He was punished, He was beaten, and He was nailed on the cross. And His blood shed, and all those things He has done to save us, to rescue us, so that you will become a new creature. So taking away all these blemishes and all this mga ugliness and all this sinfulness and everything that is not in the image of God, He took it all to upon Himself and nailed on that cross and destroy completely the power of sin in our lives, and has given us the gifts of the Holy Spirit so that we will no longer be on our own strength, but we would be in the power and the anointing of the Holy Ghost. He is a friend. Kaibigan po ang Holy Spirit. Kaibigan mo ba siya? Kausapin mo. Baka hindi mo naman nakakausap. Ang dami pa naman niyang gustong gawin sa maganda sa buhay natin. So, I never miss talking to Him every day. Paggising sa umaga, pag magdadrive, pagkakain, pag nakahiga sa kama, I always talk to Him. And in other words, if you are not a repaired sinner, parang alam mo yung kotse na yung nagbo-blow by na, overhaul mo na yan. Papalitan yung mga piston, yung mga ring, yung mga pyesa and everything. Buo na uli. Ayan, wala nang usok. Ayan, parang bago na. Ayan, saksak na uli natin. Ang gandang manakbo. Wow, tahimik. Bagong-bago na. Pero, overhauled lang yun. Luma pa rin yun. Ikaw, bago ka talaga. Walang inalis sa'yo na, hindi ka ni-repair ng Diyos na tinagpitagpian lang na ginawang ka lang ng paraan na niremedyohan lang. Hindi. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has and behold, the new has come. You are now a new creature in Christ. Whew. Naniniwala ka ba doon? Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, pinagpala ka talaga. You are really blessed by the Lord. Wow. Sometimes, because the time of the devil is drawing nigh, sabi nga, ang oras ng diablo nalalapit na, because remember the time when Jesus Christ was nailed on that cross and He died and He breathed His last, and tuwan-tuwa ang mga diablo. Because the context of dying in this world, having Satan as the God of this world, according to 1 Corinthians, is that all those who will die will go to hell. And so, nag-aabang na si Satanas sa pintuan ng hell, di ba? I-welcome na lahat ng mga namatay. Kaya nung si Christ ay namatay, akala nila maaabangan nila sa pintuan ng hell. But what happened after 3 days? He rose again from the dead.
And so, talagang grabing pagka-frustrated, pagka-disappointed, grabing pagwawala nitong si Satanas at kanyang mga cohorts. Wala pala tayong aabangan kasi nabuhay na maguli. Paano ba yan? At lahat ng maniniwala kay Kristo and accept Christ as their Lord and Savior, one day, you are going to be resurrected again. Amen! To life, everlasting. Hallelujah. Wala na pong aabangan na ang demonyo sa inyo. Walang aabangan sa inyo doon. Amen? Kaya kailangan nating mag-evangelize. Inaabangan sila eh. Pero once you've shared the gospel to them, wala na po silang aabangan. Pampihira. Ito na naman, nakatanggap na naman ng eternal life. Now, another one received eternal life. Another one was forgiven. Another one was saved today. And that is because of the masterpiece. Because of the workmanship, they are going around and sharing the gospel. So that many more people will become a workmanship of God. Kaya ang halaga-halaga ng buhay natin, ng ginawa sa atin. So mamaya pa yon sa good work. So, and Satan, according to Revelation 12:10, is our accuser. The accuser of the brethren in Revelation 12:10. And the word accuser in Greek is translated in English category. So, the devil is categorizing us. Wow, ang ganda ng tunog. Hindi po. He is labeling us. He is accusing us. In other words, when you say categorizing, he is accusing us of your past sin. When you were still dead in your sin. When you are still living in the flesh, when you are still in control of this world, ina-accuse ka niya. And I remember, there was this pastor, totoong nangyari po ito. And so he was sharing in his testimony of his experience in deliverance. And so the first pastor came to cast the demons out of this person. And when he comes to that person to deliver him from evil spirit, the person who is possessed told him, I know you! I know your sins! I know your past! Sabi nga, kilala kita! Biglang sabi ng pastor, atras! Here comes the number 2 pastor. And then, nang approach niya yung napopossess, sabi uli ng demonyo sa kanya, kilala din kita! I know you! I know what you have done! Naku, atras na naman yung pangalawa. Yung pangatlong pastor, pinagpapawisan na. Pambira, makaalis na lang kaya. Pambira itong demonyong ito, at sismoso pala ito. Paglapit niya, bago siya lumapit, nanalangin siya. And the Holy Spirit told him, do not be afraid. When he accused you, tell him that was before. Sa Tagalog, sabihin mo, dati pa yun. Oh, salamat Lord, salamat. So paglapit niya ganon, sure enough, sabi ng demonyo sa kanya, I know you, especially you, I know you. Sabi ganon ng demonyo sa kanya, lalong-lalo ka na, kilalang-kilala kita, alam ko buhay mo. Ang sagot ng pastor sa kanya, alam ko yon. Pero dati pa yon, pinatawad na ako ng Panginoon. Nasa akin ang banal na dugo ni Jesus. Iniligtas niya na ako. And in the name of Jesus Christ of Nazareth, get out of this person. Kaya po na-cast out po niya. Takbo yung demonyo at wala po siya magawa because he cannot accuse us anymore of the things of the past. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. May defense lawyer ka eh. Sa langit, seated at the right hand of the Father, and your defense lawyer is no other than the Lord Jesus Christ. Every minute, 24/7, every hour, every minute, every second, He is interceding on your behalf. And you can ask the Holy Spirit, pwede bang bigyan mo ako ng konting sneak preview? I just want to see how Jesus Christ is interceding on my behalf. Sasabihin lang sa'yo ng Holy Spirit.
Kaya ka nga buhay ngayon kasi araw-araw ini-interested ka ng Panginoon Magpasalamat ka na lang, purihin mo siya. Amen? So wala pong dapat katakutan tayo sa anumang akusasyon sapagkat never tayong i-accuse ng Diyos sapagkat we are His workmanship. Amen. At tayo po ay workmanship for good works. So we are His workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand, meaning to say it was prepared in advance. Even before you were born, even before your mom and your dad got married, even before yung kanununuan mo ay naisilang, even before the creation of the world, even before the creation of the galaxies and all the universe, even before all these things existed, God is already planned for you. He is already thinking about you. You are already in His heart. Ganun ka kahalaga sa Diyos. Hello? Kaya sabihin mo uli sa katabi mo, sabi ko na nga ba, bless ka talaga Prepared in advance. So there is this design of God, a blueprint, a path God has for you, so that you will have a meaningful and significant life and purpose. So He designed your life, given you a certain gift, certain skills, certain talents, so that you will be able to be a witness to the Lord. So that people across your path, across your doors, becomes an opportunity. Marami kang opportunity na ibinibigay ang Diyos sa iyo. Resources are made available to you because you are His masterpiece, so that you can use those things in your life to be a blessing to somebody else. Pero ito medyo parang mahirap sabihin, but it's really happening. Did you know that God even designed something that we do not happen in our lives? We do not want pain. We do not want difficulties. Wala pong nag-pray ng Lord, pahirapan niyo po ako, gusto ko maghirap, gusto ko nasasaktan ako, gusto ko itakwil ako ng kaibigan ko. Wala pong nag-pray ng gano'n. Amen? Meron ba? But somehow, God has this kind of design like trouble. Oh? Difficulty, pain, hardship, burdens. Why? I tell you, nung karamihan ng mga kabataan na naging resilient, nag-endure, become successful, become wiser, are those children who grew up in the farm, in a very difficult situation in life. Mga bata na yung papasok sa eskwelahan, naglalakad lang. Mga bata na yung kuya, hihintayin na matapos yung isuot yung damit, siya naman na magsusuot sa next school year. Madala sila yung mga nagtatagumpay at sila din yung may malaking puso to help those who are in need. They're the ones putting up this organization, charity, and they're the ones who are giving so much for donations and sponsorship because they experience it themselves how difficult and pitiful and hard to live that kind of life. So that's why they can relate. And so in other words, trouble, difficulties, hurts, pains, and burdens are part of God's design because He wanted you to become a better person. Kung nakakita ka ng mga spoiled brat na walang modo, walang respeto, walang pagkilala sa pagkatao ng isang tao, yun yung mga spoiled brat. Pero kung nakakita ka ng mga taong malalahanin, they care
about a person, about someone who was in need, sila po yung nakaranas din kasi ng hirap. Kaya nga po, tayo bilang isang Kristiyano, God is allowing that. All those problems, all those troubles, all those stressful situations, all those hurts, all those pains, all those frustrations and disappointments are part of God's plan to make you a better, stronger, and wiser person. And that the more that you will shine as a workmanship, as a masterpiece of divine work. Kasi ang buhay mo may kwento. At ang buhay na walang kwento ay walang kwenta. Theoretic ka lang, nabasa mo lang, hindi mo naman naranasan. Kaya wala kang pakiramdam, wala kang malasakit kasi hindi mo naman naranasan yun. Nakiki-feel ka lang. And that is the reason why kailangan i-allow ng God ito. Masakit man sa Kanya, pero ang sabi sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has seized a man no temptation has seized you except what is common to man. But He will not let you be tempted beyond what you can bear. And when you are tempted, He will also make a way out for you, so that you will be able to stand, endure under it. Wow. Bagamat may pagsubok, pero lahat po susubukan. Amen? Pero hindi ka doon niya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Kaya kung sobrang laki ng pagsubok, ang tingin mo sobrang laki naman ito, Lord. Kasi sobrang laki ang tiwala ng Diyos sa iyo. Kasi sobrang laki ang gagawin ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, whatever, gaano man kalaki ang bigness of your problems, God is still in control. And God is saying, I will be the one to make a way out for you. So that the plans that I have for this design of troubles and problems, you will learn the lesson from it. You will turn out to be a better person. And so He will be the one to make a way for you to be able to stand up under it. You know, God will just send His angel. God will just send His Spirit. God will just guide you so that you will be able to make it, to overcome it. It is not even us na kaya nating ma-overcome. Tinulungan pala ako ng Diyos. And napakarami ko na rin dinaan ng problema. Pero tinulungan lang po ako ng Diyos, kaya ako nakatayo pa rin ngayon. And mind you, the more that the Spirit of God becomes so real, that you can almost hear His voice telling you what to do. And that is how God will help you and give you a way out. And the more na maging close kayo ng Holy Spirit, and the only reason, the purpose is that so that you will become a blessing to others. So that you will be able to do good works to others because you are a masterpiece of God. Hindi ho automatic na biglang gusto mo na lang gumawa. Hindi po. May process ang Diyos, papadaanin ka niya. Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Amen. So kaya po, kung meron man nangyayaring gano'n, ang prayer na lang natin, Lord, sa'yo ba to? Kung sa'yo po ito, Lord, help me to be able to overcome. Help me to benefit from it, whatever it is, oh God, that I would become a man that you wanted me to become. You wanted me, a woman that you wanted me to become. Amen. Ganun po ang panalangin natin. And I know God is going to help you and to give you the confidence. Last point, walk in them. In verse 10, Paul explains, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God planned beforehand that we should walk in them. So as God's workmanship, created in Christ for good works, a plan that was made even beforehand, the plan that the Lord wanted us to walk in. Amen.
Sabi nga sa verse 6, we are seated with Christ. Alright? So, ang tanong is, where is He seated? Sa Ephesians 1 verse 20, He's seated in the heavenly places at God's right hand. In chapter 2 verse 6, He is seated, or I am seated with Him in Christ. Can you just imagine that? Try to think about that. Verse 10 says, the evidence that you are seated in heaven is found in how you walk on the earth. Paano ka ba lumakad? Alam mo bang may lakad ng talunan? Naghahamon ng away. Naninira ng kapwa. Bakit? Kailangan niya ipagtanggol ang sarili niya eh. Pero yung lakad ng isang masterpiece, payapa. Luluhod lang siya. Mananalangin. Lakad ng isang masterpiece. Hindi niya sasabayan yan kasi alam niya hindi tao ang kalaban ko dito. So, if you've been seated in heaven, you know the favors. You know you are blessed. You know you are a workmanship, a masterpiece, designed to be able to do good works. You can't live the same. Hindi ka na negative. Amen. Nag-uusap lang tayo tungkol sa mga dreams, negative ka kaagad. Hindi pa nga ako nagpapaliwanag, bagsak na agad, lugi na agad, patay na agad. Hindi ba pwedeng ma-hospital muna? Pambihira. Hindi na po tayo ganun mag-isip. Hindi na po tayo ganun mabuhay. Amen. Tayo po ay sa text na ito, so you can't live the same if you see it governs how you walk. Wow. Kwento lang konti. Total oras naman na. Ako po ay nagsimula sa isang pioneering work. Kami po yung unang-unang pinadala dito, 1986 sa Molino. Talahib pa po yan. Kaya pag nagtanong ka, saan ho ba yung Bahayang Pag-asa? Pag wala na ho kayong makitang bahay, yun na po yung Bahayang Pag-asa. Sabi ko, loko-loko naman to na pagtanungan natin. Pagdating namin sa Bahayang Pag-asa, hindi mo pala makikita yung bahay kasi panay talahib. Totoo pala yung sinabi niya. Simula kaming maglakad, magbahay-bahay, bahagi na ng buhay, panalangin, fasting. Wala ho kaming masyadong suporta noon. Mayaman ang aming church nung panahon na yon. Pero sinanay kaming mabuhay na magtiwala lang sa Diyos. Tuwan-tuwa na ako nung makabili ako ng bisikleta, nagkakahalaga ng 300 pesos. Kasi kailangan mo pang i-repair, alisin yung kalawang, i-repaint kasi bakbak ng pintura, i-realign, and nung magawa ko, ay, ang ganda naman. And then eventually, yung po kasing ginagamit ko sa mga bukid, kasi bukid talaga eh. Pero ngayon, mayayaman na, mind you ah. Hindi ko na makilala yung lugar, sobrang yayaman na ng mga tao doon. At natutuwa ako kasi, praise God, Lord, binless mo sila. Hanggang sabi namin, Lord, ang hirap naman ng bisikleta kasi ang sakit naman sa binti. Kasi nalayo ng binibisikleta namin. Hanggang Georgetown, nakakarating kami. May bonus pa, aso, hahabulin ka pag medyo babagal-bagal ka. Kaya may dala akong kable. Pag hinabol ako, hampasin ko talaga to. And bandang huli, after more than 30 years of serving the Lord, I thank the Lord, He gave me a brand new car on the city. And I'm thankful to the Lord. After all the experiences, kasi nagkaroon muna kami ng fiera, talagang
pray and fast namin. Lord, bigyan mo naman kami ng sasakyan. Binigyan kami ng Fiera. Yung Fiera, lumili kong mag-isa, kaliwa kanan, pambihira. Yung manibela, kaya ikaw ay stress na stress ka, no? Tapos, nawawalan palagi ng preno. Laging nawawalan ng preno. Kaya sanay na sanay ako mag-drive ng walang preno eh. Natuto ako. Kailangan matuto kasi bangin sa kanan, yung kanal ng irrigation malalim. Pag sa kaliwa, yung San Nicolas, kung nadadaanan nyo, ngayon yata tinakpan na. Ganun po yung simula. And praise the Lord, eventually I was given a car na kung tawagin nila ay gawa sa yung plywood. yung concrete plywood daw. And I thank the Lord for that. Dumating yung panahon, lagi na lang sira. Nakabihis ka, magkakasal ka, biglang titirik. And so, Lord, I said, Lord, pwede bang makalambing naman sa'yo? Kaya po nagkaroon ako ng Honda City through the COG. So, binayaran ko po yun sa biyaya ng Diyos. And then, eventually, laging na po ako umuwi sa Nueva Ecija because my mom is already sick and bedridden na po siya. And ang kalsada po ay minsan baha, minsan malalim pa sa kotse ang lubak. Ganun po kasira ang mga daan kasi ginagawa. Ako po'y naglambing lang, Lord, pwede bang maglambing? Baka naman pwedeng palitan mo naman to nung hindi binabaha. At hindi matatalo ng lubak. And lo and behold, nagustuhan ng isang kapatiran yung kotse ko at may-ari po siya ng isang tindahan ng mga kotse. Pastor, kukunin ko na yung kotse mo, kunin mo na yan. Abay, nung tinignan ko alin po? Ito po ba? Ito? Oh, yan nga, Pastor, yung kulay puti, yung Fortuner. Ha? Teka, wala naman akong pambili niyan. Hindi ko kulang yung, kunin mo na, Pastor. Usapan na lang natin yung monthly mo dyan. Ako naman hindi makapaniwala. Ang taas pala nito. Kaya nung nagmamaneho ko nung una, ang taas, grabe. And after almost 40 years of my service to the Lord, I thank the Lord that may sinagot siyang favor na hiningi. Favor talaga, hiningi ko talaga favor. Lord, bigyan mo naman ako. Lord, naglalambing lang ako sa iyo. And I really thank the Lord for that. Nag-enjoy po ako, malayo ang biyahe pero relax. At talagang naranasan ko ang mga lubak na yung sasakyan ay halos mawala na sa kalsada, sa lalalim ng lubak. And I praise the Lord. Hindi na ako takot sa baha, hindi na ako takot sa lubak at safe kami makarating sa Nueva Ecija. And the Lord is faithfully providing para po ma-settle po. At malapit na po, praise God. And mapalad po yung mga nagkakotse na hindi na kailangan dumaan pa sa ganung pahaba ng panahon. Ano po? And I just want to thank the Lord for that. Because I realized, teka muna, masterpiece ako Teka muna, I am a workmanship of God. I am His child. Pwede ako maglambing. And true enough, binigay ng Panginoon. Nag-enjoy po ako ngayon sa binigay ng Panginoon. So, in the text, God in eternity planned in good things from your life to be a blessing to somebody else. I am not buhat bangko. Pag pumunta ka ng Bahayang Pag-asa, wala ho akong pinaligtas na bahay doon. Inisa-isa ko pong kinatok yun. And I thank the Lord, wala ka na halos makilala kasi lahat po pinagpala po talaga ng Diyos. At yung pumbuhay na tubig, simentado na may mga subdivision na dati po nilalakad ko lang po yan dahil ang mga pagawaan ng kalabaw ni Haro nandun po, nasharean ko rin po. Pati si Advincula, yung mga lahi ni Advincula, nasharean ko rin po at salamat sa Diyos, hanggang ngayon born again po sila. At ang ilang mga politiko, praise God, purihin ng Diyos. Meron kang blessing na binigay ng Diyos. You are a workmanship of God. God has prepared something for you. God is making you to be a better person for you to be able to be a testimony, a witness. And God is not yet done in your life.
At gusto ng Panginoon, yung blessing na yon, yung pagiging masterpiece na yon sa atin, yung good works na yon na binigay sa atin, yung mga talents, yung mga uniqueness na binigay sa atin ng Panginoon na blessing. That you have now, walk in it. Lakaran mo yung kabanalan. Lakaran mo yung tawag mo. Lakaran mo yung mission mo. Lakaran mo yung pinagagawa ng Diyos. At sigurado ko sa iyo, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Amen? Amen. God has designed your life so that you'll have enough time to accomplish everything He wants you to walk in. And your life is not in the hands of man. Your life is in the hands of God. Salamat sa Diyos, isang beses lang ako na ospital. For almost 40 years of my service to the Lord, isang beses lang. Wow, wala pa akong ginastos. Salamat sa mga nag-sponsor. That is really amazing. Bubuhayin ka ng Diyos sa ayaw mo at sa gusto kasi pasaya sa buhay mo. Amen. Kaya pag ako po masama pakiramdam ko, Lord, oras na ba? At tatapikin ako ng Espiritu Santo. Anong oras na ba? Oras na para bumangon. Magpipreach ka ngayon, ikaw ang pastor. Bangon na! You are a workmanship of God, created to declare His glory, purpose to do good works, with an advanced plan of God for you to walk in. Ano ba yun? Na binigay na ng Diyos sa iyo, lakaran mo. Ang pagiging workmanship, ang nakalaan na mga talento, mga gifts, kailangan natin sa church, mga leaders, Bible study leaders, mga magagaling sa computer, magagaling sa building, magagaling na mga gifted dyan. Amen. Gamitin natin, walk in it. Paggamit sa Panginoon for the advancement of God's kingdom. Amen. Huwag mong itago, meron ka. Alam mo yun, paggamit mo. Lakaran mo. And may the Holy Spirit enable you to walk in His plans, in His purpose, and in His provision. Pinrovide na sa'yo ni Lord. You just have to walk in it. Tumayo tayong lahat. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang
walang imposible sa'yo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Opo, Panginoon. Papantay sa iyo. Ikaw ang Diyos, noong pa man, maging ngayon at kailanman. Habang panahon, wala kang katulad. Salamat, Panginoon, sa napakagandang relasyon na binigay mo sa amin. Na kami ay hinugot mo mula sa kadiliman. Inahon mo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Binuhusan mo ng iyong banal na dugo, nilinis, inalis lahat ng anumang karumihan ng kasalanan. Binigay mo ang dalisay na puso, ang dalisay na isip. Pinuspos mo kami ng iyong banal na espiritu. At tinatawag mo nga po kaming your workmanship. Your masterpiece. Hallelujah. Equipped, empowered, supplied, provided with all your blessing and favor for us to be able to do good works for your glory and honor. I pray, brothers and sisters, as we raise our hands unto the Lord, acknowledging, yes, I raise my hands unto you, God. I believe I am your workmanship. I am your masterpiece. You have plans. You have purposed. And you have provided for us to be able to do good works, to bless, blessed to be a blessing. You have given us some kinds of talents and gifts and uniqueness that we can contribute in advancing your kingdom. And we thank you, God, that you are in control of everything. And now that we know that we are your workmanship, that we are designed to be able to do good works, Holy Spirit, we pray as we raise our hands that we will be enabled to walk in it. Walk as your workmanship. Walk as one seated in the heavenlies in Christ. Walk as someone who is victorious, equipped, empowered by the Holy Ghost. Walk in confidence that we are your people, we are your children, and we are blessed and favored. Thank you so much, Lord. Yes, we will walk in it in Jesus' name. Amen. Amen. And before we go, Lord, we will also walk in generosity as we give our tithes and offerings. Here's our tithes and offerings, oh God. We are walking in that blessing to be able to give. And Lord, we thank you, God, as we give this. This is an act of our worship and praise unto your name. And we know, oh Lord, that you are going to continue to bless your people, especially those who are giving faithfully to you, God. They are going to experience how
you are going to prosper and to multiply all the supplies, oh God, all the blessings and all the favors to your children who really believes in you, oh God, with regards to giving. So thank you, Lord. Thank you so much that we are your masterpiece, that we are your workmanship, that we have this in us to be able to do good works, the empowerment of the Holy Ghost. And yes, Lord, in Jesus' name, we are going to walk in it. In Jesus' name we pray. Everybody say amen, and amen. God bless you all. Amen and amen. See you po next Wednesday. We are inviting you in our Ignite service. And syempre, meron po tayong Sunday service. At meron, kung meron kayong mga anak na kabataan, pwede niyo po silang pupuntahin here sa ating church every Saturday, every 2 p.m. God bless everyone. Dakila siya. 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 Ang Panginoon